paglipas ng panahon, unti-unti ring nasusubok ang tibay at ganda ng ating mga makasaysayang struktura, lalo na yung mga heritage sites na sumasalamin sa ating kultura at pagkakakilanlan. Kaya naman mahalaga ang tamang pangangalaga at siyentipikong paraan ng preservation. Kaya ngayong araw, bibigyan natin ng pansin ng isang makabuluhang proyekto ng DOST na tumutulong sa pagpapanatili ng ating pamanang yaman, partikular na sa Bohol, sa pamamagitan ng wood identification. At makakapanayan natin ang Senior Science Research Specialist and Wood ID Expert na si Forester Jennifer Conda. Magandang umaga po at welcome to Rise and Shine Pilipinas! Good morning! Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Alright, ma'am, para po sa kaalaman ng ating mga ka-RSP, no, ano po ba yung tinatawag na wood identification at bakit ito mahalaga, lalo na po sa usapin ng heritage preservation? Opo. Ang wood identification, yun po yung pag-identify o pagkilala. So kung ano yung klase ng kahoy ang ginamit sa isang material o isang structure, kagaya kung ito ay sa mga churches, yun po kung yun ay ano yung mga santo, ano yung mga kahoy na importante at ano yung pinagagamitan nito. So yung po sa wood identification, meron tayong mga iba't ibang characteristics na tinitignan kung saan doon tayo makakapagsabi kung anong species ng kahoy ang ginamit. Nabanggit yung ma'am no, sa mga simbahan yung ginagamit sa konteksto nga po ng mga lumang simbahan naman at heritage structures sa Bohol. Paano po ito nakakatulong ang wood identification para mapanatili ang orihinal na anyo at tibay ng mga to? Okay. Ang DOST FPRDI po ay katuwang ng Bohol Island State University sa kanilang proyekto na ang tawag po ay ang title ay Enhancing Heritage Preservation, Advancing Evidence-Based Conservation through Advanced Non-Destructive Technique and Alternative Compatible Materials. So ibig sabihin po, yung proyekto nila ay naglalayon para makonserve natin yung mga ating historical structures sa Bohol, kagaya ng famous na Baclayon Church natin, at yung ibang mga declared as National Cultural Treasure. So dun po, gamit po yung sa project namin, tinatry namin na ma-preserve natin yung ating mga cultural treasure na yan at ma-sustain natin yung ating mga materials na naandyan. Cultural treasure. So ito yung kayamanan ng mga Pilipino. Pero ito, maaari nyo po bang ibahagi kung paano po yung step-by-step na proseso ng wood identification? Siyempre, may iba nire-replika, lalo na yung mga ginagawang santo, no? Mula sa paglikha ng sample hanggang pagsusuri nito, paano po ba yung proseso? Sa identification po, gagamit tayo ng cutter para makita natin yung cross-section. Nagamit din po tayo ng handheld microscope. Yan, para makita natin yung mga structures na kailangan para ma-identify yung kahoy. At ang huli po ay kailangan natin ng laptop para o kaya yan, yung desktop para makita natin yung mga structures. So sa pag-identify po, kailangan ito ng matagal na pag-aaral at yan. Dito po sa wood identification, meron tayong mga ginagamit na mga handbook na published ng FPRDI kung saan doon natin mabe-verify kung anong klase po ng kahoy ang ginamit sa ating mga structure. Napaka-interesting no. Di may mga makabagong teknolohiya na po ba o innovations na ginagamit itong wood identification para mas mapabilis o mas maging accurate yung result? Opo, ngayon po ang FPRDI ay meron na po kaming proyekto na funded po ito ng DOST. So yung pong project na yon ay yung ating wood identification app. Yan. So kung saan po meron ng app doon, nagagamitin lang natin, itatapat natin doon sa cross-section ng kahoy at doon ay magbibigay po ito ng suggestion o ng idea kung anong species yung kahoy na yon. At doon po ay makakapag-suggest tayo kung ano yung possible na alternative materials na magagamit natin for replacement doon sa ating mga structural components ng mga heritage park at mga churches sa Bohol. Bukod po doon, meron din kami isang project na DNA-based naman yung gagawing wood identification. So yung pong technique na to ay ginagamit just in case na hindi na natin magagamit yung more po anatomical characterization
Kasi ayun na, halimbawa for example, maliit na masyado yung sample natin, so hindi na natin yung makikita yung mga importanteng detalye para malaman natin kung anong species ito. So ngayon po, kukuha na tayo ng DNA base. Parang sa tao po ba, mayroon tayong fingerprint. So ngayon po, dinidevelop na ng FPRDI yung fingerprinting na yon, ng ating database ng Philippine Timber, para mas accurate yung ating identifications, at sometimes ito po yung gagamitin na for filing legal cases ng mga law enforcement body natin. And also, meron na rin po kaming ini-start na way ng techniques ng identification, which is also non-destructive, para nga po dun sa mga wood samples, like yung mga santo sa ating mga cultural heritage, para hindi na natin to kailangan sirain, at para ma-preserve ang ating mga napaka-importanting cultural at valuable na assets ng Pilipinas. Yun po. Well, ang Pilipinas talaga mayaman sa mga cultural heritage. Hindi lang sa Bohol, ano? Marami It's marami pang mga probinsya. Para naman po doon sa mga LGUs o LGU o cultural groups na gustong makipag-collaborate sa DOST, FPRDI, paano po nila kayo maring makontak at ano yung mga programang maring nilang ma-avail? Okay, yung pong DOST FPRDI ay marami po kaming mga testing services, at isa na po dito ay ang wood identification services. Meron din po kaming herbarium services. So, kung marami pong technology na pwedeng i-transfer ang DOST FPRDI, kung kayo po ay interesado, pwede po kayong pumunta sa aming website sa fprdi.dost.gov.ph, or pwede din po kayong mag-email sa aming email ad sa dost@fprdi.gov.ph. Ayan, dami natin Alright. natutunan no, sa wood identification. Maraming salamat po, Ms. Forster Jennifer Conda, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman. Mahalaga sa ating Maraming salamat, ma'am. Salamat po.